Hindi natin maiwasan yung mga ganung bagay na mayroon talagang magagalit. In other side, pero mas marami pa rin yung mga taong, alam niyo yon, gusto yung ano ng bata. 'Di ba? Yung galing, yung talento. Kung pag-uusapan, 'di ba? Kasi nakakatuwa naman talaga. Isipin nyo, 'di ba? Mayroon palang anak si Francis Magalona na ganon. Kahit sabihin natin na, alam niyo sa, ano, 'di ba? Pangalawang pamilya or, 'di ba? Tinawag na mistress or ano, 'di ba? Kabit. 'Di ba? Hindi naman natin may kukubli 'yun. Sabihin na natin totoo or ano, 'di ba? Ang ano lang naman doon, guys. Ano doon, tapos na 'yun nangyari na nandiyan na 'yun. Naging ano na 'yun na may ano na nga, ito na nga, naging bunga na nga si Francesca. Pero sana irespeto natin, 'di ba? Irespeto na lang natin kasi kung ganun lang din yung gagawin, sigurado kahit si Francis Magalona ay pagtatanggol niya 'yun, 'di ba? Anak na 'yan And hindi niya may kukubli na meron siyang anak na gano'n. Karapatan ng bata na, alam niyo yun, yung kumbaga sa ano, karapatan niya na ipakilala siya na isa siyang Magalona. Kasi tatay niya yun At sabihin mo anak niya sa labas, tatay niya pa rin yun. Dala-dala niya yung apelidong Magalona. So ito guys, panoorin natin yung viral video na nangyari nga. Na na-interview si Boss Toyo bago mangyari yung ano na yun, no? At nangyari na pala yung paglabas nila sa Pinoy Pawn Star, diba? Ito, panoorin natin yung video na-interview si Boss Toyo. Alright? I was expecting talaga na Francis Magalona item lang. I wasn't expecting na meron something story na ganun. Kasi I'm a fan of Francis M, di ba? Yes. Kinolekta mo nga yung ano niya, di ba? Yung mga kasi damit kayo niya. po, alam niyo naman po sa Pinoy Pawn Star, sinasala po muna yung mga nagpupunta para hindi rin sila mapagod kasi minsan wala namang value. Minsan kung ano-ano lang yung dinadala. So, dumadaan muna sa mga screening at yung tip yung gusto ko na bilhin. So, sabi ko, sige, Francis Magalona yan. Okay, so hindi ako yung direct nakausap nila. It's my secretary. Okay, so nandun na schedule, pumunta. Katulad yung alam niyo naman kung paano ginagawa doon. It's dire-diretso lang na flow. So, ayun. So, anong reaction mo nung sinabi niya sa'yo na dati siyang girlfriend ni Francis M. Kaya niya gustong ibahagi itong item na to sa'yo? Nagulat ako, sobra. At nagulat ako kasi alam ko sobrang importante ng item. Alam mo naman ako, Sir Julius. So, kumbaga, hindi ako after na, girlfriend pa lang Sir Francis to, chismis, gano'n hindi. Mas ano ako doon, yung item na to, alam kong iba ang halaga. So, yun talaga yung pumasok sa utak ko. So, sa mga hindi nakakalam kasi siguro hindi pa nila ako namimit. Siguro kayo Sir Julius, Ma'am Tin, alam nyo naman na gano'n talaga. So, natuwa talaga ako doon sa item. Pero si Mrs. mo, iyak ng iyak habang nagkikwento si Abigail. So, nagulat kayong dalawa. Mga babae, syempre, natural sa mga babae yan. Pero syempre tayo, nakakakilabot, goosebumps andun, tumayo balahibo. Pero na to the point na umiyak ako, pero nakakakilabot talaga. Nung nandun din talaga ako, kinilabutan ako. Sobra. Pero as a fan of Francis M., alam mo ba itong may idea ka ba dito sa kwentong to? Bago mo siya nakilala? Wala. Actually, hindi. Wala. Right after the video, tsaka lang ako nag-research. Sa Google. Ayun. Tinignan ko sa YT, kung may chismis, wala. Wala kaya doon din ako nagdalawang isip kung tama ba na i-upload ko or what. Na medyo, sabi ko, i-upload ko ba to? Naisip ko, sayang yung pera. Hindi naman madaling kumita. So, syempre, sabi ko, paano ko mababawi? Diba? Tsaka paano ko mapapatunayan yung jersey kung hindi ko i-upload. Ibebenta mo ba? Hindi mo naman ibebenta. Siyempre, sobrang precious. I don't know in the near future, Ma'am Tin. Kasi sabi ko nga, tulad lagi ko sinasabi, it's not up to me. It's sa mga anak ko na ipapamana ko. So, paano yun? Kung hindi siya walang katibayan, paano na masasabi ng mga anak ko na that shirt came from sa girlfriend ni Sir Francis? So, sabi ko, kailangan ko itong ilabas.
Oo. Kasi nga, para may concrete talaga. Kasi kung i-display ko lang sa shop at nakalagay lang doon, jersey worn by Sir Francis, by his and dedication letter or whatever, by his ex-girlfriend or kung ano man tawag, walang proof eh. Oo, Diba? oo. Yeah. So, I need talaga to upload it. So, ganun yung nangyari. Pero So, ano ba, Boss Toy, hindi ba parang it defeats the purpose kung ibebenta mo rin yung item balang araw? Kung mismong si Abigail na ang nagsabi na kaya niya ito in-offer sa'yo is because alam niyang aalagaan mo bilang isang fan ni Francis M? Sa akin, Sir Julius, with no doubt hindi ko inibebenta. Okay. Kaya lagi ko sinasabi, it's up to my son na magtutuloy ng legacy ng shop eh. Alright, so yun nga yung naging interview ni Boss Toyo nga sa 1PH, no? Yun. Kasi ako nakarating na rin na ron, di ba? Kung napanood niyo yung video ni, ano, pero hindi naman ako kasama doon sa video. Si Boss Onin lang yun. Si Cap lang yung nandun. Pero nandun ako sa, habang sinushoot yung video ni Cap. Nakita ko yung mga item. Talagang, ano, di ba? May value talaga siya. Hindi siya kumukuha basta-basta ng item. Na, alam niyo yun, walang dating. Kumbaga, hindi rin, kasi negosyo yan eh. Di ba? Sa madaling salita, negosyo. Kaya nga, binibili niya, tapos, in the near future, pwede niya ibenta. Pwede niya ibenta na mas mataas. Di ba? Yun yun. Although meron din akong t-shirt ni Francis Magalona na personal niyang binigay pero hindi ko binibenta. Sa cabinet ko lang at di ko rin wala pa akong pampaprame. Baka may mag-donate ng frame dyan. Joke lang. Anyway, yun nga eh. Sobrang kasi ang daming jersey na sinuot si Francis Magalona from di ba? From Pubu, Manila. So ang daming noon na lumabas sa jersey. Iba nga hindi ewan ko lang kung lalabas pa yung mga yung pula, yung puti, 'di ba? Meron pang nakita ko na na itim. White and blue, parang yung yung logo ng parang kakulay ng ng tawag nito Orlando Magic. Parang ganoon. Oh, so yun nga. At panoorin natin yung yung rap ni Francesca. 'Di ba? Ito yung kay Francesca. Wait lang. Ito. Yan. Yun, ang galing, grabe, no? Napaka-solid ng bitawan ng bata, di ba? Kasi isipin mo, babae, parang nakakita tayo ng girl version ni Francis Magalona ng kabataan niya. Yun yung sinasabing talent talaga sa pagharap. Kasi kung ikaw listener ka ng isang rap song or isang music, alam mo na kagad kung magaling o hindi. Kasi ako nga gumagawa ako ng kanta eh. Dati gumagawa ako ng kanta, tinigil ko na lang ngayon kasi nag-iba ako ng pero someday somehow baka gumawa rin ako ng music. So, in the perfect timing na lang siguro. Pero pero ngayon ang ginagawa ko is ganito yung video reaction and motovlogging. Kasi wala pa naman ako ganong gamit para makapag-recording. 'Di ba? At yun nga, di ba, kung ikaw, listener ka, alam mo na magaling yung bata. Kasi ako, alam ko eh. Di ba? Nung una ko napakinggan,
wala pang background music yon, wala pang instrumental. Sabi ko, iba yung bata, magaling. Magaling yung bata, bumitaw. Kahit lyrical yon, compose ng tatay niya, iba pa rin yung magaling talaga bumitaw. Diba? Maraming nagra-rap, maraming rapper, maraming sumubok, diba? Pero hindi lahat maganda. Maniwala kayo sa akin. Promise. Maniwala sa akin, no? Ayan, isa pa. Ito pa. Panorin natin to. Ito, ang lupit din na ito. Alright, so yun nga, di ba? Makita niyo yung galing ng bata. Talagang magaling yung bata na yan. Kasi, yung bitawan, iba yun eh. Yung, ano, di ba? Pag pinag-usapan Francis Magalona, ibang usapan yun. Pag pinag-usapan, di ba, pagdating sa musika, alam mo na kagad sino unang papasok sa utak mo. Di ba? Francis M. Diba, para kang nakakita ng girl version na nabuhay si Francis Magalona sa isang babae. Which is, yun yung anak niya. Diba? Ang malupit dito, guys, ito, little trivia. Diba, doon sa bagsakan na kanta. Ito si Francis Magalona, diba? Francis Magalona mismo nagkwento. Nung magkakasama kami diba, nung nabubuhay pa siya sa Malangit Nawa si Surf Kiko, no? Na nabubuhay pa si Francis Magalona noon. 'Di ba? Nagano nga kami. Pero may sakit na siya noon. Na-feature kami sa Wish Ko Lang. Pwede niyo balikan. Pwede niyo tignan. Pwede niyo ano. Yun yung huling TV appearance ni Francis Magalona. So, which is nandun din ako. 'Di ba? Nagip lang ako ng camera konti. Tapos banggit yung pangalan. Pero, yun nga. Nagkakwentuhan kami about that. Sabi niya, tagasan ka? Sabi niya sa amin, tagasan kayo? Sabi niya, tagasantaan na kami, sir. Sabi niya, okay, tagasantaan na rin ako. Sabi ni Sir Kiko noon na nabubuhay pa siya noon. Tagasantaan na din ako, sabi niya. Alam niyo ba na pinanganak ako doon sa likod? Hindi, pinanganak ako, doon ako lumaki sa likod ng Trinity Hospital. Which is ngayon is Santa Ana Hospital. Yun. Tapos, nalipat siya sa Mandaluyong. Ngayon nga, nalipat sa Mandaluyong. Doon siya nagpatuloy siguro, ng pagiging high school. Diba? Ito na, napagkwentuhan lang naman namin. Diba? Kaya nga binanggit niya doon sa kanta niyang Mandaluyong Kalentong. Binanggit niya yun. Diba? So, ang nangyari nun, nagkuntuhan kami, sabi niya, dyan ako lumaki sa likod ng Trinity. Tapos, lumipat kami dyan sa Mandaluyong, Kalentong. Tapos, hanggang nakarating ako ng Antipolo, sumasaklolo sa mga hip-hop. Di ba? Nag-rap na. Pero, sa totoo lang talaga, si Francis Magalona, tubong Santa Ana. Kagaya namin. Tubong Santa Ana, kagaya ni sino pa ba to? Army Martin. Marami akong naging artista dito. Ako lang hindi. Ewan kay Drake ko, ba't ako kinukuha? Charot lang. Hindi, marami naging artista dito. Army Martin, mga taga Santa Ana, ayan. Sila Bea Alonso, may mga bahay dito yan. Si Cesar Montano. Diba? Naging ano yan dito, naging ano dito sa
Santa Ana, mga laking Santa Ana. Hanggang ngayon, si Loveloso, yung lolo ni Tanggol sa Batang Quiapo, taga Santa Ana ho yan at konsehal namin dito. 'Di ba? Marami naging artista dito, sino pa ba? Ang dami. Halos yung iba hindi na ganong kilala yung pangalan, pero marami yung naging artista dito sa Santa Ana. Kasi meron ho dito yung parang tinatawag na yun, tanghalan. No, yung kumbaga yung mga stage play, mga dito ho, marami ho niyan sa Santa Ana. So, yun yung bagay na Anyway, yun nga, balik tayo dun sa issue na kay Sir Kiko. Ayan nga. Ito yung naging karelasyon ni Sir Kiko, no? Na si Abigail, no? Yan. So, hindi naman natin may tatanggi dahil meron talaga mga pictures na lumabas. Alam natin na sa pangalawang pagkakataon, umibig si Sir Kiko, si Sir Francis M. Which is wala naman ho talagang masama or tayo na lang ho nagbibigay ng masamang kahulugan. Although wala na po si Sir Kiko, si Sir Francis M. Pero sana naman, doon sa mga bashers, diba? Wag naman ho natin husgahan yung pagkatao ng mag-ina, diba? Karapatan ho nila na ipakilala yung kanyang anak na isang magalona. Yun lang naman ho dapat. Diba? Wag natin i-bash. Kasi sayang ho yung talento ng bata. Tapos lalo na anak siya ni Francis M. Ang kinagandahan pa nito, di ba? Pwede niya i-revive lahat ng mga magagandang kanta ng kanyang ama. Which is nandiyan naman yung mga kapatid niya, no? Ako hopefully pinagdarasal ko rin na maging maayos, kumbaga maging magkaayos sila. 'Di ba? Kung mayroong mang alitan or di ba? Kasi yun din yung 'di ba? Kung tutusin kahit na yun din yung magiging ni Francis M na 'di ba? Magugustuhan niya habang siya nasa langit na, 'di ba? Yun yung bagay na mas maganda na mangyayari. At sobrang talented ng bata, ang galing sobra. Iba yung talent ng bata na ng bitawan na ganito. Totoo lang, iba, magaling. Kayo tatanungin ko, 'di ba? Magaling, 'di ba? Ito sample